Kinamahal tayong paglahat ay manalangin. Samahan niyo po ako. Hallelujah. 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 Pudikilan mo pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na po kami lubos na nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo, Diyos, sa iyong pagsama sa amin, sa iyong pagbuhos, sa iyong matamis at banal na presensya. O Diyos, sa Panginoon panalangin, minamahal at ginagalang, Pastor Listada, Medent, Prophet, loving God, patawarin mo ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah ka po maglangis ng banal na salita, magbukas ng pag-unawa, Diyos, ang bawat isa, mahal po yung tulong ng mga may pangaral ko, mga salita mo, na po ng pag-ibig at kapangyarihan, sumami ikaw, Diyos, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Isus, aming sinasulat din mo ng mga hadlangan ng mga gawa ng kaaway, lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Praise the Lord, minamahal. Pinakamataas sa mapuri, the highest praise, worship. Glory and honor belongs only to our loving God, our dearest Jesus, who is worthy of all our praise, worthy of all our glory and honor and thanksgiving. And I give double honor to our dearly beloved parents in the Lord, as we always cherish the blessed preaching, teachings of our dearly beloved noble evangelist, Wildy Estrada Almeda, and our beloved assistant pastor, Venus Almeda. And I give all respect, love to the beloved Almeda family, beloved Almeda children. Praise the Lord. And magandang umaga hapon sa ating mga beloved ordained preachers. Good afternoon po. Minamahal sa lahat ng ating mga beloved brethren. Praise the Lord sa mga bisita po. Minamahal to all the visitors. At sa lahat po nanonood sa webcast, mga minamahal. Tayo po lahat ay nagpapaabot, minamahal na magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po ng pinagpala, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos na po na tayo pinagpala, tayo mapalad, mga minamahal, dahil tayo po ay nasa tunay na paglilingkod, mga minamahal, napakahalaga po, minamahal, nakaligtasan, mga minamahal ko. No? Ating po talakayin sa hapon itong minamahal, the essence of salvation. The basic nature and qualities that make salvation so important. Ano po yung nagbibigay halaga, mga minamahal? O yung mga makikita po natin sa kaligtasan, mga minamahal, na pinapahalagaan po nito ang ating patutunguhan, ang ating kaligtasan, mga minamahal. Kaya po sa ating buhay, mga minamahal, hindi po natin may kakaila, mga minamahal, yung tinatawag na tiyak ang kamatayan. No? Death is certain. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ito po ay tiyak. No? Hindi naman po tayo magtatagal sa mundong ito, mga minamahal. Pero sa atin na may mga naghihintay sa pangako ng ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, minamahal, kung hindi tayo kukunin ng ating mahal na Panginoon na mauuna tayo daw po, minamahal, ay buhay sabay-sabay na kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya itong katanungan itong minamahal, kung ang tao pagkatapos mamatay, what follows? Ano po yung susunod? No? After death, what follows? Anong susunod, mga minamahal? Saan tayo pupunta? Kaya dito po, mga minamahal, makikita po natin napakahalaga ng kaligtasan. Sabagat ito ay katanungan ng marami. Pero sa mga naglilingkod sa Diyos, alam natin, mga minamahal, na sa buhay na ito, na tayo po'y narito humihinga, piliin natin ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tiyak po ang kaligtasan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hebrews chapter 9, verse 27. Baka minamahal, buksan po natin ating mga Biblia. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Hebreo, kabanatang 9, ang talata ay 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Amen. Everybody say, praise the Lord. And as it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Mga minamahal. Nakatakda po sa tao, sa Tagalog, mga minamahal, nakatakda sa tao mamatay minsan lang, minamahal.
At pagkatapos po nito ay ang paghatol. Kindly sa screen po natin, 9:27 ang Hebrews, sa Tagalog po, sa ating mga nasa lyrics o sa pakitagalog, mga minamahal. Praise the Lord. Hebrews chapter 9, verse 27. Kindly po, paki-inform. Hallelujah. At kung paanong itinakda sa mga taong mamatay na minsan lang, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Everybody say, praise the Lord. So, pagkatapos pa lang ng tao yung mamatay, doon hindi natin ikakaila, ma-avoid, mga minamahal, nandyan po yung paghuhukom. Nandyan po yung paghatol ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, ibig sabihin, dapat ang tao hindi maging ignorante sa mga bagay na ito. Dapat ang tao maghanda. Pero paano mga minamahal kung hindi niya alam ang Ebanghelyo? Paano kung hindi niya narinig ang totoong Ebanghelyo, mga minamahal? Ang sabi ng Biblia, minamahal, ang tao daw po ay ignorante, alienated. Para sa kanya, minamahal, ano itong kaligtasan? Ano itong paglilingkod sa Diyos? So, kung hindi niya maririnig ang Ebanghelyo, mga minamahal, yun na po yung sinasabi na para sa kanya, alien ito, parang, ano ito, hindi niya alam. So, ang tao nagiging ignorante. But ignorance of the law excuses no one. Hindi porket ignorante ka sa batas, ignorante ka sa katotohanan, okay lang. Everybody say, praise the Lord. Hindi po ganun. Hindi porket hindi mo narinig, o kaya hindi mo pinansin, o kaya may nangangaral, hindi mo naintindihan, dahil ayaw mong pakinggan, yung pagiging ignorante mo, mga minamahal, sa batas ng Diyos, sa katotohanan, magiging excuse na po. Hindi po ganun. Haharap tayo sa Diyos at tayo po'y hahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon, whether you like it or not. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya masasabi ko, mga minamahal, tayo sa Jesus Miracle Crusade, napakapalad natin. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ika'y naglilingkod, ika'y nagsasakripisyo, ika'y gumagawa sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, pero mismo ikaw, kumbinsido ka na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. May patutuo yung ating isang kapatid na pakinggan ko po I think last Friday po ba yun, o last Wednesday, mga minamahal, na siya daw po ay nagka-problema, minamahal, naghanap buhay sa ibang bansa. Pagkatapos, supposed to be, parang tapos na yata yung kontrata niya, pero gusto niya pang magtrabaho. I don't know ano talaga yung pangyayari. Nakapagtrabaho siya, another employer, mga minamahal. Pero nung uuwi na siya, nagka-problema. Mga minamahal, hinold siya ng immigration, tapos ikinulong. Sabi niya po talagang napakahirap yung nararamdaman mo na wala kang kasalanan, naghanap buhay ka lang sa ibang bansa, tapos eto ka ngayon ikinukulong. Pero mga minamahal sa atin, ang mga naglilingkod sa Diyos, dito sa Jesus Miracle Crusade, sabi ng ating mahal na pastor, kung nasa mabigat kang problema, manalangin ka, mag-ayuno ka, ang panalangin mo didinggin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sa loob ng prisuhan, nag-ayuno siya, nanalangin siya, mga minamahal sa mahal na Panginoon. Praise the Lord, alam niyo po, minamahal, talagang may purpose ang Diyos dahil habang siya nag-aayuno, naramdaman niya, maging yung mga karamdaman niya po, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi niya, mahal na Panginoon, patunayan mo sa akin na ikaw'y buhay. Sa araw na ito, palalabasin mo ako sa prisuhan na to. Minamahal, nagulat po siya, maya-maya, tinawag ng warden yung kanyang pangalan. At nung siya'y lumapit, sabi, ihanda mo lahat ng papel mo dahil lalabas ka na sa prisuhan na ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Makikita mo, mga minamahal, na kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Kapag kayo manalangin, magtiwala, kuminsan, pahintulutan ng mahal na Panginoon, mga problema, pagsubok, para hanapin natin siya. Amen po ba? Kasi pag sabi ng ating beloved Mama Dear, beloved Normal Assistant Pastor, pag walang problema, minsan easy lang tayo. Pero pag may problema, lumuluhod talaga tayo. Umiiyak talaga tayo sa ating mahal na Panginoon na nanalangin.
nag-aayuno. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 18, mga minamahal. From the book of Ephesians chapter 4 verse 18. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because the blindness of their heart. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanatang 4, at talatay 18. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nanghiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas na kanilang puso. Everybody say, praise the Lord. So sabi ng Biblia, minamahal, Epeso 4:18, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Madilim ang kaisipan. Hindi alam ang Ebanghelyo, hindi alam ang kalooban ng Diyos. Nahiwalay sa buhay na Diyos. Ganun po tayo dati. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi natin alam ito. Amen po ba? Pagpupuri, pumapalakpak, sumasayaw. May kabanalan sa kasuotan. Hindi na makisalamuha sa sanlibutan. Iwanan ang mga bisyo para sa atin dati. Parang alien ito, kakaiba. Amen? Ang dahilan pala dahil hindi natin alam ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin alam ang salita ng Diyos. Ngayon, alam na natin, mga minamahal, tayo nagsusumikap. Bakit? Dito nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. O, palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kahangalan nasa kanila. Dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ignorance. Kinakalimutan ang katotohanan. Ayaw pakinggan ang salita ng Diyos dahil madilim ang isip. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4, basahin po natin, ito yung ginagawa ng diablo, ito yung ginagawa ng kaaway. So gawa pala ito ng kaaway, mga minamahal, na padilimin ang isip ng tao, maging ignorante siya sa katotohanan, upang mapahamak siya. Magpapasasa lang siya sa paggawa ng kasalanan. Siya ang Diyos ng kanyang buhay. Siya ang nasusunod. Malayo sa kalooban ng Diyos. Walang panahon sa Ebanghelyo. May reliyon. Maraming ganyan. Ganyan po tayo dati. May reliyon tayo. Pero wala tayong panahon sa salita ng Diyos. Maki-amen po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Wala. Tinuruan tayong lumuhod sa ribulto, dinala yung reliyon sa ating bansa, lumuhod sa mga bato, kahoy, semento, dahil yun ang tinuro ng ating mga lolo, dahil yun din ang tinuro ng mga Kastila, mga minamahal sa kanila, sumusunod tayo. Kahit nabasa pa natin sa Biblia na bawal lumuhod sa bato at kahoy, semento, dahil madilim ang ating isipan, patuloy pa rin tayo. Amen. Amen. Pero nung dumating ang araw, nagkaroon tayo ng problema, nagkaroon tayo ng karamdaman, salamat, nagkrusada ang Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Dako ng Cebu. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Marami ang pinagpala ng Diyos. Nagbago ang buhay natin. Gumaling ang ating karamdaman. Bakit nagbago ang buhay natin? Bakit gumaling ang ating karamdaman? Dahil napakinggan natin, dinala ng ating mahal ebanghelista ang totoong ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na lumalakip ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! Hindi lang salita. Everybody say praise the Lord. Dahil kung salita lang ang napakinggan natin, dinala ng bangaral, walang mangyayari. Walang pagbabago, walang kagalingan ng karamdaman. Pero dahil ang ebanghelyong napakinggan natin, buhay, totoong ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, lumalakip ang kapangyarihan ng Diyos. Nang tayo magpabautismo, binago tayo ng mahal na Panginoon. Pinagaling ng Diyos ang ating mga karamdaman. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan mo, 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. Basahin po natin. From the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God,
should shine unto them. Amen. Ay kalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 4, ang talatay 3 hanggang 4. At kung ang aming ebanghelyo ay natataklukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng salibutang ito ang mga pag-iisip ng hindi nagsisimampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo na kalultian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nililigaw ng kaaway, nililigaw ni Satanas ang tao. Amen. Binubulag niya. Everybody say praise the Lord. Ayaw niya marinig nila ang totoong ebanghelyo. Kaya mapalad po tayo. Bakit? Ang sabi ng Biblia, hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Yung karamdaman pala natin noon, yung mga problema pala natin noon, naging dahilan na lumapit tayo sa Diyos. Yung pala yung pagpamaraan ng mahal na Panginoon na tinatawag ka ng mahal na Panginoon. Gusto ka ng Diyos maligtas, ayaw niyang manatili ka sa kasalanan. Nung tayo nagtiwala, nung tayo naniwala, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na sabi ng Biblia. But if our gospel be hid, kung maitago ang ebanghelyo ito, ang aming ebanghelyo, sabi ng Biblia, it is hid to them that are lost. Imagine, pag itinago ang ebanghelyo, marami ang maliligaw. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Pero kung ipangaral ito, marami ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The God of this world, ang sabi ng Biblia, the God of this world hath blinded the minds of them. Binulagan yung isip, yung Diyos ng sanlibutan na ito, si Satanas, ang Diablo binulagan ng isip ng mga tao upang hindi sa kanila lumiwanag ang ebanghelyo ni Kristo. Paano mga minamahal? Tuturuan ng Diyos ay bato, ang Diyos ay kahoy, dala ng mga Kastila, hindi naman tayo nagbago, hindi naman tayo napabuti, ang dalay kasinungalingan. Everybody say praise the Lord. Tuturuan tayo ng maraming Diyos. Amen. Amen. Di mo alam ngayon kung sinong tatawagin mo. Dahil yun ang turo. Maraming Diyos, ang dami mong dadasalan. Nalilito ka ngayon, sinong tatawagan mo? Pagkatapos sasabihin pa, minamahal, pag namatay ka, merong midway, merong kalahati, hindi impyerno, hindi langit, purgatorio. Ikaw naman, makarinig na, mag-relax ka lang, kaya merong mang purgatorio. Hindi ka magsubikap, bahalang lasinggero ka, babaero ka dito, masama kang ugali, wala kang Espiritu ni Kristo, walang kabanalan, dahil isipin mo merong mang purgatorio. Di daya po yun. Amen? Daya. Samantalang sinabi ng Biblia, dalawa lang ang pupuntahan ng tao pag namatay siya. It's either langit kung maglingkod sa Diyos o kaya impyerno kung hindi siya maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Walang kalahati. Amen. Walang purgatorio. Everybody say praise the Lord. Kita mo mga minamahal, tayo, nalaman natin ang katotohanan, langit at saka impyerno lang. Minamahal, sa piling ng Diyos, may kapayapaan. Sa piling ng Diyos, may kagalakan. Sa piling ng Diyos, ito tayo nagbago. Sa piling ng Diyos, nakita natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Iniingatan tayo mga minamahal. Alam natin na pagkatapos ng buhay na ito, may langit na naghihintay sa atin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody say praise the Lord! Dahil nung tayo makasalanan pala, sigero, babaero, sugarol, takot kang mamatay. Amen? Nasa kasalanan ka, takot kang mamatay. Dahil alam mong, hindi ka kahit sa langit, tingnan mo, minamahal. Kaya, salamat, dahil binuksan ng Diyos ang isip natin, imagine, bulag at saka ligaw, blind and lost. Imagine, anong pag-asa meron doon? Bulag ka sa katotohanan, ligaw ka pa, lost, nawawala. Pero dahil sa Ebanghelyo, mga minamahal,
nakilala natin isa lang ang Diyos. Hindi siya ribulto, hindi siya bato, siya ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, at ang kanyang pangalan ay Jesus. Sa pangalan ni Jesus, merong langit buhay na walang hanggan. Walang ibang pangalan. No, napakaliwanag ng Biblia. Everybody say, praise the Lord. Walang ibang pangalan na kung saan mayroon tayong kaligtasan. Sabi ng Biblia, isang pangalan lang, Jesus. Oo, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Kaya, magpakainit, amen po ba? Sa paglilingkod sa Diyos, mag-share, ipamuhay niyo ang kalooban, ipamuhay natin ang kalooban ng Diyos, dahil sa buhay natin, pwede ka nang mag-share ng Ebanghelyo. Hindi ka pa nag-share, lalo na kung mag-share ka ng Ebanghelyo, sa buhay mo pa lang, na ikay binago, hindi ka na bumalik sa kasalanan, ayaw mo nang magkasala, takot ka magkasala, patuloy ka naglilingkod sa Diyos, namuhay ka ng matuwid, may kabanalan, yung buhay mo pa lang, magiging pagpapala na sa mga nakakakita sa iyo. Yung buhay mo pa lang, magiging pagpapala na sa iyong mga mahal sa buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na kung mag-share po tayo. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin. Yung totoong Ebanghelyo, mga minamahal, ang kasugutan. Kaya po napakalaga ng kaligtasan. Imagine, tuturuan ka ng mali. Tingnan mo, minamahal. Noon, tinuruan tayo ng mali. Umaasa tayong may langit. Wala tayong prueba at ebidensya. Anong sabi? Diba? May kasabihan. Like father, like son. Amen po ba? Kung sinong tatay mo, siyempre magmamana ka sa tatay mo. Sabi natin, tayo Kristiyano noon, nasa reliyon pa tayo. Wala pa tayo sa Jesus Miracle Crusade. Sabi natin, Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos, pero sinungaling. Amen. Marumi ang isip. Amen. Sugarol, babaero, magnanakaw. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Ganon tayo dati. Ang tanong, ang Diyos mo magnanakaw din? Ang Diyos ba masama din? Tinuruan ba tayo magbisyo ng mahal na Panginoon? Magsinungaling? Wala, di ba? Wala. Napaka matuwid yung kanyang kasulatan, yung mga utos niya, matuwid. Pero dahil nga po, hindi natin napakinggan ang totoong Ebanghelyo, walang kapangyarihan yung narinig natin, alipin pa rin tayo ng kasalanan. Pero ngayon, mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Takot na tayong magkasala. Amen. Amen. Ayaw na natin magsinungaling. Goodbye na bisyo, binago tayo ng mahal na Panginoon. Minamahal tayo nagpapatotoo. Masaya tayo nagpapatotoo. Dahil alam natin, hindi sarili natin ang ating tinataas. Ang ating pinakamamahal na Panginoon na nagbago ng ating mga buhay. Nagpagaling na ating mga karamdaman. Nagpala sa atin. Siya ang ating itinataas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin. Basahin po natin. Romans chapter 6 verses 1 to 4. Buksan niyo mga Biblia niyo pong mga minamahal. From the book of Romans, chapter 6, verses 1 to 4. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore, we are buried with him by a baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 6, ang talatay 1 hanggang 4. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag namang mangyari. Tayo'y mga patay na sa pagkakasala. Paano na nga tayo'y mabubuhay panriyan? O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan,
na kung paano si Kristo ay nabuhay namang muli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwatian ng Ama, agayon di naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Tingnan niyo po, di ba? Sabi ng Biblia, binasa natin, binulag ng Diyos ang sanlibutan ito, mga tao. Oh, nung tayo nabautismuhan, nabinyagan, binyag mang tawag doon, hindi mo yung bautismo. Baby pa tayo. Amen po ba? Sa reliyon. Everybody say praise the Lord. Sa ating nakagis na reliyon, baby pa tayo. Ito yung sinasabi ko, mga minamahal, upang ating mga kababayan manood ngayon, makinig sila, maunawaan nila, minamahal, bakit kailangan kang bautisuhan? Dahil noon, winisikan lang tayo, bininyagan tayo, winisikan ba? Wisik. Hindi pa tayo marunong magsisi, hindi pa tayo marunong manampalataya, bininyagan tayo, winisikan lang ang tubig, bisan lang ba? Pisik-pisik lang. Everybody say praise the Lord. Oh, pagkatapos, hindi pa, kahit sabihin pang sa pangalan ni Jesus, mali pa rin. Hindi pa marunong magsisi yung bata Hindi pa marunong manampalataya, anong pakinabang nun? Amen po ba? Tapos tinuruan ka na, bautismado na ako, nabinyagan ako sa reliyon namin. Mali yung binyag mo. Mali yung binyag natin noon. Amen. Kaya, lumakad pa rin tayo sa kasalanan. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, anong sabi? Manampalataya ka, magsisi ka, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Makatanggap ka ng kapatawaran ng iyong kasalanan. Amen. At pag malinis na iyong puso, ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos, mananahan sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maliwanag, maliwanag na maliwanag. Everybody say praise the Lord. Na yung binabautismuhan, hindi baby. Amen? Amen? Hindi bata. Yung binabautismuhan, yung marunong na manampalataya, yung marunong na magsisi, para kapag siya'y nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, tanggapin niya ang ating mahal na Panginoon sa sariling tagapagligtas, ang magiging resulta nito, mapapatawad ang ating mga kasalanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tingnan nyo, malaking daya. Amen po ba? Amen po ba? So ngayon, na nasumpungan natin ang katotohanan, purihin ang Diyos ang ating mga buhay, inayos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, tingnan po yung sabi ng Biblia, magpapatuloy ba daw sa kasalanan? Shall we continue in sin that grace may abound? Isipin niyo po yun. Pagpapatuloy ka pa rin ba sa kasalanan upang ang kabutihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay sasagana? That grace may abound. Anong sabi ng Biblia? God forbid. Hindi nawa. Kabaluktutan na yun. Nagpapatuloy ka sa kasalanan, mga minamahal, tapos sasagana sa iyo ang kabutihan ng Diyos, ay ibang klase yun. Amen po ba? Amen po ba? Hindi pwedeng mangyari. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Nagpapatuloy ka sa kasalanan, sasagana ang biyaya ng mahal. Hindi. Ano, pinaliwanag ng Biblia, nung tayo na bautismuhan, kasama tayong inilibing sa kamatayan. Kaya nga po pag bautismo, hindi wisik-wisik lang. Ilubog ka sandali sa tubig. Baptism means to be dipped in water. Baptizo, sa Greek word. Ilubog ka sandali. Sandali lang. Ibig sabihin nun, boreal. Kasama kang inilibing sa pangalan ni Jesus dahil ang mahal pa yung namatay para sa atin. Tayo naman magpabautismo para kasama tayong namatay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tayo nabautismuhan sa isang pangalan na makapangyarihang pangalan ng Diyos, pag ahon mo sa tubig, bago ka nang nilalang, binago ka na ng ating mahal na Panginoon, you will walk in the newness of life. Nangyari po ba sa atin ito, mga minamahal? Nangyari. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng binago ng mahal na Panginoon, pumalakpak na malakas para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! You should walk in the newness of life upang tayo lalakad daw po sa panibagong buhay. Amen! Amen! Nakakatuwang isipin. Tayo mismo, sasaksi tayo na nasa buong katotohanan tayo. One time, nag-overnight po ako sa Lapu-Lapu. Sabi ng ating kapatiran doon, nagpatotoo siya.
Sabi niya, kahit na nasa langit ng ating mahal na ebanghilista, maging ating minamahal at ginagalang assistant pastor, nasa piling na sila ng mahal na Panginoon, pero sabi niya po, dapat patuloy natin silang alalahanin. Dapat patuloy natin silang igalang. Bakit ba kami naman? Bakit niya nasabi yun? Sa ako'y dating drug addict, binago ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na gawaing ito. O, palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! May dahilan. Amen! Bakit po natin sila ginagalang? Bakit natin sila inaalala? Dahil sa kanilang pangangaral na palapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, tama! Amen! Everybody say, praise the Lord! Ano sabi ng Biblia? Nung tanggapin natin ang Espiritu ng Diyos, Romans 8:9, wala na daw po tayo sa laman. Magbago talaga ang buhay. Wala na sa laman eh. Ibig sabihin, buhay pa tayo, pero hindi na tayo lumalakad ayon sa pita ng laman. We walk not according to the lust of the flesh, but in the newness of life. If so be, if the Spirit of God dwell in you, kapag nananahan daw po sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi na tayo lalakad sa laman. At ang napakaganda po dyan, sabi ng Biblia, may Espiritu ka ng Diyos pag lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Ang taong hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo, walang Espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya. Amen po ba? Hindi sa Kanya. Ngayon, ikaw'y binago. Goodbye na bisyo. Masaya ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi ka naalipin ng dati mo mga ginagawa dahil binago ka ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng Biblia? May Espiritu ka ng Diyos, pag-aari ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, Romans 8:9, kindly. From the Epistle of Paul, the Apostle to the Romans, chapter 8, verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 8, at talatay 9. Datapot kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo'y tumitiras sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapot kung ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag nabautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, kasama kang namatay ng mahal na Panginoon, pag ahon mo sa tubig, lalakad ka sa panibagong buhay. Amen. At sabi ng Biblia, binasa pa lang natin, kapag may Espiritu ka ni Kristo, hindi ka nalalakad sa laman. Ang walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. So ikaw na hindi ka na lumalakad sa laman, takot ka na magkasala, ayaw mo bumalik sa dati mong buhay, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, may Espiritu ka ni Kristo, pag-aari ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung tayo lang, everybody say, praise the Lord, kung tayo lang, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Gusto ko malakas. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin kaya. Amen! Pero bakit tayo nagbago? Dahil Diyos ang nagbago ng ating mga buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Totoo. Kaya nga, dapat maging mainit ka sa paglilingkod sa Diyos, magsumikap ka. Kasi pag nanglamig ka, malayo ka sa Diyos, babalik naman yung kahinaan mo. Amen po ba? Amen po ba? Baka mahirapan ka na bumalik. No, wag magtsamba-tsamba. Huwag magbaka sakali. May isang youth nagtanong sa akin. Sabi niya, Kuya, kung mag-rapture, maiwan ka, anong pag-asa mo? Sabi ko, mahirap yan. Dahil sabi na ating mahal na pastor, ang chances mo pag naiwan ka sa rapture, magpapugot ka ng ulo. Huwag mong tanggapin yung 666. Kasi maghahari yun dito sa mundo. Imagine, pag dumating ang mahal na Panginoon, kailangan ready ka dahil lahat ng may Espiritu ng Diyos, silang lahat ang kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dadalhin sa langit. Everybody say, praise the Lord. Pag nagpalamig-lamig ka, wala kang Espiritu ni Kristo, maiwan ka. Amen. Maiwan ka. Pagkatapos maghari dito, sa sanlibutan ito, magti-take over na po si Satanas. Wala nang Holy Spirit kasi nasa langit ng church. Amen.
So, siya na maghahari dito. Ang choices mo lang, dahil alam mong ebanghelyo, alam mong salita ng Diyos, magpapugot ka ng liig. Sabi nating mahal na pastor, 1% lang. 1%. Napakahirap nun. Mabuti pa, kunin ka na lang ng maaga. Amen. Na mainit na naglilingkod sa Diyos. Kaysa maiwan ka sa rapture. Kaya ibig sabihin, magpakainit lahat, magsumikap lahat, para pagbalik ng ating mahal na Panginoon, ready tayo, mga minamahal, sa pagsalubong sa Kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Tayo nga po na nasa buong katotohanan na. Tayo nga po na pinagpala ng mahal na Panginoon hindi nga pwedeng magpabanjing-banjing. Amen po ba? Amen po ba? Hindi nga pwede. Everybody say, praise the Lord. Di, kawawa talaga yung wala sa buong katotohanan. Kaya nga po, nagkukursada, nagba-Bible study tayo, may mga ina-online yung ating mga gawain sa internet, para maraming makapakinig, marami pang makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw natin. Ayaw din ng Diyos, lalo na maraming mapahamak. Amen! Everybody say, praise the Lord. Kaya, isipin po natin, minamahal, ganun kahalaga. Babalik ang Diyos. Sino makapagsabi? Sabi ng ating beloved Thet, beloved Annalisa Smith, nung si Moses daw po ay kinuha ng mahal na Panginoon, naiwan si Joshua. Naiwan yung mga faithful na mga follower, leaders, Israelites. Nung kinuha ng mahal na Panginoon si Moses, si Joshua, pinangunahan niyang Israel, nakibaka sila. Pero ang sabi ng Biblia, konting panahon na lang dahil nakuha na nila yung pangakong lupang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, ating beloved pastor na sa piling na ng ating mahal na Panginoon, gaano kalapit yung mas malapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malapit na. Isipin mo gaano kalapit yung malapit. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hindi na magtatagal. Kaya mga minamahal, napakahalaga po nito na yung kahalagahan ng kaligtasan manatili sa atin. Ingatan natin mga minamahal dahil hindi ito hokus-pokus, hindi ito magic na tayo nagbago, hindi ito magic na tayo gumaling sa ating mga karamdaman, hindi ito magic ng ating mga panalangin na may katugunan. Ito po ang totoong ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang paglilingkod sa Diyos na may langit na naghihintay sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dati, nung wala pa tayo sa katotohanan, pag magkasakit, doktor, albularyo, manggagamot, amen? Amen? Pero, yung kagalingan natin noon, may bayad. Kailangan magbayad ka para gumaling ka. Samantalang dito, mga minamahal, sa tunay na paglilingkod, pangako ng Diyos na pagagalingin ka sa iyong mga karamdaman, mga minamahal. Pangako ito. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo ng malakas para sa mahal na Panginoon? Pangako. It is a promise. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin Exodus chapter 15, verse 26. From the book of Exodus chapter 15, verse 26. And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians. For I am the Lord that healeth thee. Amen. Ang aklat ng mga Exodo, kabanatang 15, ang talatay 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ng kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga panutuntunan, ay wala akong ilalagay ng karamdaman sa iyo, na gaya ng ilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ano sabi ng Biblia? Ako ang Panginoon na magpapagaling sa iyo. Amen? Ano po yun? Pangako. That's a promise. Pag sumunod ka sa aking kautusan, lumakad ka sa aking katwiran, ang aking mga alituntunin, ingatan mo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ako ang Panginoon na magpapagaling sa iyo. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Imagine, kailan pa sinulat tong Exodus? Napakatagal na nito. Amen? Amen? Kailan lang natin nalaman nung tayo masave na pangako pala. Ito pa. 10 ng Luke chapter 10 verse 9. Luke chapter 10 verse 9. From the Gospel according to St. Luke chapter 10 verse 9. And heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, kabanatang 10, ang talata ay 9. At pagalingin ninyo ang mga may sakit na naroon, at sabihin ninyo sa kanila, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Lumapit na sa inyo. No? Pagalingin nyo may mga kasakit, mga minamahal, heal the sick that are therein, and say unto them, pagalingin nyo may karamdaman at sabihin nyo sa kanila, dumating na sa inyo, lumapit na sa inyo ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal po yung araw. Everybody say, praise the Lord. Noong araw na tayo pagalingin ng mahal na Panginoon, dumating sa atin ang kaharian ng Diyos. Natural. Hindi tayo pinagaling dahil sa gamot. Hindi tayo pinagaling dahil sa medisina. Hindi tayo sa doktor lumapit. Tayo lumapit sa makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling niya ating mga karamdaman. Ano ibig sabihin nito? Dumating sa atin ang kaharian ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, on the way, naglilingkod tayo sa Diyos. Siyempre, minsan, may mga pagkukulang, may mga kadahilanan, magkasakit. Kung hindi pa tayo kukunin ng mahal na Panginoon, gagaling ating mga karamdaman. Amen po ba? Amen po ba? Pero kung kukunin na tayo, uuwi na tayo sa mahal na Panginoon. Walang problema. Basta, isa lang ang Diyos mo, walang iba kundi ating mahal na Panginoong Hesus. Magpakumbaba ka dahil tayo nagkakasala. Ang sabi ng Biblia, kapag ikay humingi ng kapatawaran, the blood of Jesus will cleanse us from all our iniquities. Amen. Ang dugo ng mahal na Panginoon magpapatawad. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. O minsan, bulang tayo sa pag-iingat, mapahamak tayo, kagaya nung si Brother Arner Piolino, na kuryente, kasi nakulangan siya sa pag-iingat. Imbes tali yung gamitin niya, nung magtali siya ng streamer, ang ginamit niya, alambre. Oh, alambre. Nakuryente. Nahulog pa. Patay. Humiwala yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawang lupa. Ang tawag mo doon, aksidente. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Matawag mo rin, aksidente. Pero nung humiwala yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawang lupa, niyakap siya ng anghel, dinala sa langit dahil naglilingkod siya sa ating buhay na Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa kanya, anak, hindi ka kasi nag-iingat. O kung minsan yun ang dahilan. Kaya wala tayong dapat itanong, wala kang dapat i-question, mag-alinlangan, dahil tayo'y nasa tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dumating pala sa atin nung tayo gumaling, nabautismuhan, gumaling ating mga karamdaman, every now and then na tayo pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, tayo po ay napabilang sa kaharian ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, tagalangit ka na. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Tagalangit ka na, dito pa lang sa lupa. Kahit pagalingin sila sa mga karamdaman, sabi ng Biblia, at sabihin nyo, dumating na sa inyo, dumating na sa inyo, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Oo, palapakan po natin ating mahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. Ewan ko lang if there any church, minamahal, na nagtuturo na maglihans ka, pagalingin ka ng mahal ng Panginoon, magsisik ka sa iyong kasalanan, mga mahal mo sa buhay, mga kahit ibang tao, ilihans mo, pagalingin sila ng Diyos through faith, by miracles, by God's power. Ewan ko kung may mga church na nagtuturo ng ganyan. Parang dito lang ay sa Jesus Miracle Crusade. Amen po ba? Do you know any? May alam ba kayo? Wala akong naririnig. Wala akong narinig mga ibang churches na nagpipray na gumaling ka sa iyong karamdaman, hindi ka gagamit ng gamot. Hindi masama ang gamot, hindi masama ang doktor kasi iniisip nila, gusto nilang siraan ng taga-Jesus Miracle Crusade na ayaw daw natin sa gamot, masama ang gamot, masama ang doktor. Hindi masama ang gamot, hindi masama ang doktor dahil dati, nung wala pa tayong pananampalataya, doon tayo sa gamot, doon tayo sa doktor. Minsan gumagaling, minsan hindi. Amen po ba? Madalas hindi. Everybody say, praise the Lord. Magbayad ka pa. No? Hindi masama. Dahil, minamahal, gusto nilang gumaling ang tao. Pero, para sa kulang ang pananampalataya. Para sa mga walang pananampalataya sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Pero dito, mga minamahal, tinuruan tayo. Ating mahal pastor, maglihas ka sa iyong sarili. Ilihas mo mahal mo sa buhay. By faith, pagalingin sila ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Lahat ng nakaranas na naglihas sa sarili, naglihas sa iba, pinagaling ng mahal na Panginoon, itaas ang kamay. Huwag niyo munang ibababa. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Napakaganda pala ng tinuro na yan ng ating mahal na pastor sa atin. Bakit po? Sabi ng Biblia, if the Spirit is subject unto you, rejoice not that the Spirit are subject unto you. Kapag sumusunod daw sa'yo, masamang espiritu tumatakas, gumagaling ang karamdaman, huwag ka daw matuwa kung masamang espiritu sumusunod, inakasta mo sa pangalan ni Jesus. Matuwa ka dahil ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay doon sa langit. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, gumaling ka na, gumaling na yung nilihans mo, nakasulat pa yung pangalan mo sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaganda. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin ating last verse, Luke chapter 10, verse 20. At pagkatapos awitan po natin, mahal na Panginoon, mga minamahal. From the Gospel according to St. Luke chapter 10, verse 20. Notwithstanding, in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 10, ang talatay 20. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyo ikagalak na nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Yung itinuro ng ating mahal na pastor na nasa Biblia, mga minamahal, hindi lang pala na may enjoy natin na gagaling ang ating mga karamdaman, kundi layo tayong magkakaroon ng pag-asa dahil ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay doon sa langit. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. I-share ko lang yung testimony ng ating mahal na kapatid. Glory to God lang po, minamahal. One time, last week, nag-Bible study kami doon sa lugar nila sa may Naga. Minamahal, meron pala siyang vision na o kahinaan, magiging womanizer. Galing siya sa isang pananampalataya na nagtuturo din sa pangalan ni Jesus, nagbabautismo din. Umiiyak siya, minamahal, nagpapatuto siya, 10 taon siya doon sa organization na yan, sa congregation na yan. They baptized also in Jesus' name. They preach, it's only one God, Jesus. Pero sabi niya yung kanyang pagiging womanizer, hindi po naalis. 10 taon siya doon. Lumipat naman siya sa ibang reliyon, mga minamahal. Ilang taon din siya. Sabi niya gusto niyang magbago, pero yung pagiging womanizer niya, hindi pa rin aalis. Amen. Amen. 2 na yung reliyong Katoliko, 3 na. Hindi pa rin siya nagbago. Pero nung maka-attend siya sa Jesus Miracle Crusade, ito'y kanyang patotoo. Sabi niya,
dito ako totoong binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. May karamdaman siyang hernia. Mula pa sa kanyang pagkabata daw, inborn hernia. Danlak, kung sa Cebuano pa. 40 years old na siya. Sumumpong yung kanyang grabe. Sumusupong, pero yun daw po yung pinakagrabe. Yun daw po yung pinakagrabe. Pero mga minamanong siya na mimilipit sa sakit na alala niya, manalangin ka, i-rebuke mo, dahil ang Diyos natin ay buhay. Yan ang tinuturo ng ating mahal na pastor. Will this Almed, ang Diyos natin ay buhay, tumutugon sa panalangin. Siya ay umiyak sa Diyos, nilayan siya kanyang sarili. Mga minamahal, 40 years old siya. Nung time na yon, ngayon 65 na, 15 years, yung kanyang hernia, inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mga oras na ito. Napakabait ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Walang kalugihan sa ating mahal na Panginoon. Tayo umawit sa ating dakilang Diyos. Ating mong pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa hapon na ito, mga minamahal. Hallelujah, yung totoong kahulugan, yung quality ng kaligtasan, mga minamahal, yung importansya ng kaligtasan. Meron tayo, mga minamahal, na sumpungan natin sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Alam natin, mga minamahal, na may langit na naghihintay sa atin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Lalong-lalo na sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, lahat ng may Espiritu ng Diyos, lahat na iniingatan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon sa kanilang mga puso, mga minamahal. Pagbalik ng Diyos, mga minamahal, buhay tayong kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, lahat may umawit sa ating dakilang Diyos, ating po siyang papurihan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang ilan ay magsambah, kaluwalhatian, buong karagalan, kapangyarihan mo, walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, hanggang ilan ay magsambah, kaluwalhatian,
Everybody say, praise the Lord. Minamahal ito'y pag-ibig, mga minamahal. Kung kinukorek man natin yung mga maling pagtuturo, dahil wala pong katiyakan doon, mga minamahal. Galing na po tayo doon, galing na tayo sa dati nating mga reliyon. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, napakaraming ebidensya na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kasama natin ating mahal pa may langit na naghihintay sa atin. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa ating mga bisita, mga minamahal, hindi po ito disgrasya. Hindi po ito aksidente na kayo naparito, mga minamahal. Ito'y plano ng Diyos. Gusto lang mahalapin kayong maligtas. Gusto lang mahalapin kayong maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Napakahirap kung nasa karamdaman ka. Napakahirap kung magulong yung isip dahil sa problema, dahil sa bisyo. Napakahirap. Tumatawag ka sa Diyos, may reliyon ka, pero bingi ang Diyos sa iyong mga dalangin. Samantalang dito, mga minamahal, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagbabago ng buhay, ang Diyos ay nag-iingat, ang Diyos ay totoo, tunay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Iibig ka sa Diyos. Matututo kang maglingkod sa Diyos, mga minamahal, dahil buhay siya. Hallelujah, kung ang Diyos kasama mo dito sa buhay na ito, na meron tayo temporaryo lang na buhay sa lupa, kasama natin ang Diyos. Hallelujah, isang tiyak na bagay hanggang sa buhay na walang hanggan. Kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa ating mga bisita, minamahal, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Una, pananampalataya, must have faith in God. Kailangan manampalataya ka na may Diyos. Ating mga lapay ng Jesus, nagkatawang tao, napako sa krus, hindi para sa kanyang sarili, napako sa krus para sa iyo at para sa akin. Yung kanyang banal na dugo na umagas, mga minamahal, sa kanyang banal na dugo, mapapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya walang ibang magpapatawad. Hallelujah, na mapapatawad kang totoo, magbabago yung buhay, malilinis sa iyong puso, walang ibang makagagawa niyan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang, ating buhay na Diyos, mga minamahal. So you must have faith in God, for without faith, it is impossible to please Him. Hindi malugod ang Diyos. Pangalawa, magkaroon ka ng godly repentance, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat nagkasala at napalayo sa kaluwalhatian ng Diyos. So magkaroon ka ng godly repentance. Maka Diyos na pagsisisi, mga minamahal, tao sa puso. Hallelujah. Kahit gaano kaitim ang kasalanan natin, handa ang Diyos magpatawad. Sabi ng Biblia, sagana ang pagpapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kami dati may karamdaman ako, may asthma ako 15 years. Daladala ko yung hika, hubak, asthma, 15 years. Mga minamula nung ako'y 6 months old, doktor, albularyo, espiritista, sinubukan na lahat. Hindi ako gumaling, mga minamahal. But way back 1986, 2024 na ngayon, ilang taon ako nakinabang sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Way back 1986, na bautismohan ako. Ang asthma na yan, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling ako ng Diyos. Yung dating lumalaban sa magulang, yung dating palamura, ngayon binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Terrible. Hindi mo mapaliwanag. Ang Diyos ang magbabago ng iyong buhay. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At pagkatapos malinis na yung puso mo, dahil pinatawad ka na ng Diyos yung kanyang banal na Espiritu, this power, the Holy Spirit will dwell in you. Mananahan sa iyo mananahan ang Espiritu ng Diyos. Imagine, tayo pala ay templo ng Diyos. Kaya pag tayo na bautismuhan, yung totoong dapat manahan sa puso natin, kaya pala ang tao nagiging masama, ang nananahan masamang espiritu. Demonyo, papatay, magnakaw, bisyo, kaliwat kanan, magbumura, malikas, dahil sa masamang espiritu. Pag mapatawad ka ng Diyos, yung masamang espiritu na yun aalis. Ang papalit, ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit ikay masama, babaguhin ka ng Diyos. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa ating mga bisita, tanggapin niyo po mahal na Panginoon. Taas ang kamay, ipigit ang mata, minamahal. Huwag pong mahiya. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso at alam ng mahal na Panginoon, minamahal, yung ating pagkatao. Wala tayong may tatago sa Diyos. Habang nakataas ang inyong kamay, nakapikit ang inyong mga mata, sabihin niyo panalangin ito, sabihin niyo po, mahal na Panginoon, sabihin niyo po, mahal na Panginoon,
Salamat sa mga salita mo na ipinangaral po sa amin. Mahal na Panginoon, isa po akong makasalanan. Patawarin mo po ako, Diyos, sa lahat na nagawa kong kasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Linisin mo po ang aking puso na marumi sa kasalanan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, gawin mo po akong tunay mong anak sa isip, sa salita, at sa buong katotohanan. Baguhin mo po ako, mahal na Panginoon. Pagalingin mo po ang aking karamdaman. Mahal na Panginoon, iligtas mo po ako sa 10 ng aking mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen at amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ipag-pray po namin kayo. Opo, dakilan mo pagpahala namin Diyos. Sa lahat ng tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, sulat mo po ang kalang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin po silang tunay na mga anak mo sa isip, salita at buong katotohanan, O Diyos. Pagpalain, baguhin, pagalingin, iligtas, mahal na Panginoon, sa ganang pagpapalagay ng mga pagpapalang pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos, hallelujah, hanggang sa pagbabalik mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ating mga bisita, magbabautismo po para makompleto yung kaligtasan. Napakagandang uuwi ka, napakagandang pag-uwi mo, yung mga karamdaman mo, goodbye na. Pinagaling ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang maramdaman yung kapayapaan, kagalakan, bunga ng Espiritu Santo, minamahal. Kaya huwag niyo sayangin ang pagkakataon. Hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam ang bukas. Pero kung ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos, hindi ka na matatakot dahil alam mong may langit na naghihintay sa iyo kapag ang buhay mo ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin, minamahal sa ating pangangailangan. Let's all pray. My beloved brethren, sama-sama po tayong dumulog sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah po, dakilan mo pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lubos kami nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo sa lahat ng mga kabutihan mo po Diyos sa aming mga buhay, mahal na Panginoon. O Diyos, sa pangunang panalangin naming minamahal at ginagalang Evangelista Ulistad Almeda, sa punabong sambayan ng beloved Pastor, sa lahat mga lupoy ng papaggagawa, kami dumudulog sa ito ng biya sa kalangitan at dumadalangin, mahal na Panginoon. O Diyos, patawarin kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, mga pagkakamali. Mahal na po, ikaw po magpagaling sa may mga karamdaman. Ikaw po maglutas sa may mga suliranin, bigyan ng katugunan ng mga dalangin ng bawat isa sa amin, O Diyos. Sumaamin ang pag-iingat po sa ganang biyaya at habag po, Diyos, sumaamin hanggang sa pagharap namin sa iyo. Pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos. Ito pa kaming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ipatong po natin isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung tayo may mga karamdaman, may naman isang kamay sa ulo, isang kamay sa katawan na may bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung tayo po may mga kahinaan, alinlangan, minamahal, may mga suliranin, itaas ang dalawang kamay, minamahal. At ipitanim sa ating isip na palagi po tayong pinagpipray ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah! At tayong manalangin. Opo, dakilat mo pagmala naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa iyo kami dumadalangin, nagtiwala, malapaminsanan pa. Unat mo, pagpala mo kamay, mahal naming Panginoong Jesus. At sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, aming sinasaway. Lahat demonyo na makaramdaman, demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rayuma, katarak, arthritis, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demonyo ng alilangan, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, lesbianism, demons of poverty, cast out, cast out, cast out. Lamang sickness be healed. Problem be solved, crisis begun. In Jesus' name, bless us all, God, in Jesus' name. Amen and amen.
Tayo pong lahat ito mga minamahal at bilang tanda ng ating pananampalataya sa token of our faith, tayo tatalon. Minamahal, sabi ng ating mahal Pastor, pag kayo tumalon, sabi kayo, kahaluli, praise the Lord, yung mga demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, doubts, and unbelief, tatakas lahat sa atin, million miles, mawawala mga minamahal, sabi natin mahal na Pastor, at angkinin natin ang pangako ng mahal na Panginoon. Kaya tayo tatalon, sabay sigaw minamahal, hallelujah, praise the Lord, from the bottom of our heart, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong minamahal at magsabi ng praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos at tayo po'y dadako po minamahal sa ating mga announcement. Praise the Lord at minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Puri po ang ating mahal na Panginoong minamahal. So mga minamahal, meron po tayong announcement po dito. Pero bago po tayo dumako sa ating announcement, tayo po muna yung manalangin para po sa ating special offering, minamahal. Praise the Lord, hallelujah. O budikilan mo pagpala namin Diyos sa manahing banal, mahal na Panginoon Jesus, kami narito na Diyos sa bahagi po na kami pagkakalob namin special offering. O Diyos, mahal po ikaw mag-bless, magpala sa bawat makamay, mahal na Panginoon, magkakalob bawat puso na tumulong sa pangailangan ng gawain. Ikaw po magbalik sa kanila, mahal na Panginoon, na 1,000 times mga pagpapala, mahal na Panginoon. Gaya di po pagpalain mo mga nais magkalob, subalit nasa kawalan. Pagpalain mo sila upang sunod ng mga pagkakataon sila man din, makabahagi na kanilang nasa na kanilang puso na tumulong sa pangailangan ng gawain mo para sa banal na layunin ito, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Itawa kami sa mga panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, minamahal, meron po tayong special announcement po kami naman. May practice po ang ating beloved finest after ng ating banal na gawain. So, ating mga beloved finest choir, meron po kayong practice after ng ating banal na gawain, minamahal. At another po na ating announcement, this coming Sunday, everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So this coming Sunday, meron po tayong Thanksgiving po, mga minamahal. Praise the Lord, palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Actually, hindi lang po yung dito sa Pitalo, lahat po ng outstation. Sabay-sabay po, merong Thanksgiving, year-end, salamat sa mahal na Panginoon, minamahal, at sa Pasko, sa kaligtasan na binigay ng mahal na Panginoon sa atin. So minamahal, meron po tayong Thanksgiving after po ito ng ating banal na gawain this coming Sunday, mga minamahal, no? At sa lahat din po ng mga outstation, December 22, this coming Sunday. So mga minamahal, tayo na lang po ay magdala po tayo ng ating may share. Mga minamahal, kahit ano po mga pagkain, may-share nyo minamahal. I-ready nyo lang po minamahal. Praise the Lord, dalhin nyo po dito mga minamahal pag salusaluhan po natin. At siguro, masobrahan nyo na lang mga minamahal para dun sa mga kapatiran, may-share po natin itong ating mga pagpapala. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kahit ano po, minamahal, ano madadala natin, i-share po natin yan mga minamahal. Kung kahit po mga meron kayong saging, pwede rin mga minamahal. Mga root crops minamahal, lutuin, dalhin nyo po dito mga minamahal, i-share po natin. Kung ano lang madala po natin mga minamahal, i-share po natin para sa lahat. Everybody say, praise the Lord. So, ating pong dadalhin, ating mga kapatid, minamahal, pasobrahan na lang po natin para may share po natin sa ating mga kapatiran. Magsasalo-salo po tayo this coming Sunday, mga minamahal. At minamahal, so yung pong ating exchange gift, yung gustong mag-exchange gift po, minamahal, depende po siyempre kung may dala po tayong pang exchange gift. Mga minamahal ko, worth 100 po na souvenir. No? Ihiwalay lang po kung brother po tayo na may dala na gift na yan, brothers din po.
Kung may sister po naman dun, sa mga sisters, so pwedeng pang sisters lang o pang brothers lang po yung ating souvenir, mga minamahal, no? So 100 po, worth 100 pesos, mga minamahal, na souvenir, pakibalot na lang po, mga minamahal, para this coming Sunday, magkakaroon po tayo ng mga exchange gift. Brothers, sisters. Minamahal, atin po itong papasalamat sa mahal na Panginoon na sa loob ng isang taon, mga minamahal, hindi lang po tayo mag-celebrate ng Christmas, kundi magpapasalamat po tayo na sa loob ng isang taon. Patuloy po tayong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord! So, magdala po tayo, minamahal. No? Siguro mag-usap-usap lang. Ano yung dalhin niyo po, baka naman puro pansit na po, mga minamahal. Okay lang din. Kung puro pansit, o puro spaghetti, okay lang din. Pero mag-usap-usap po tayo, baka medyo may iba naman yung iba. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. May share natin sa ating mga kapatid. So, dagdagan na lang po natin, minamahal, this once a year. Minamahal natin po celebrate, give love on Christmas Day. Mga minamahal, bilang pasalamat. Praise the Lord. At ating pong papurihan nating mahal na Panginoon. So, kasama na po yung ating dala po ng mga pang-exchange gift na 100 pesos sa mga souvenirs, mga minamahal. Ulitin ko po, yung pang-brothers, yung sisters naman po, pang-sisters, mga minamahal. Although, nakikiisa po tayo sa mga, siyempre minamahal, ating beloved pastor, no? So, nasa piling ng mga Panginoon, yung mga hindi lang beloved children, pati tayo yung nararamdaman nating kalungkutan. So, siguro wala na lang po muna mga games, mga minamahal. No? Tama lang tayo magkain, exchange gift. No? Wala na lang muna. Mga sunod na lang po siguro loobin 2025. Bigyan pa tayo ng panahon ng mga Panginoon. Sapagkat alam ko po na lahat tayo nalulungkot, mga minamahal. Lalong-lalo na po beloved family, mga minamahal. Tayo po yung makikiisa. Mga minamahal, so ating Christmas, Thanksgiving ngayon, magkaroon lang po tayo ng salo-salo and then exchange gift. No, wala na lang po na tayong mga games. Everybody say, praise the Lord. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Naunawaan po natin, mga minamahal ko? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ito ba yung ating pakikiisa sapagkat lahat po tayo nalulungkot, mga minamahal. Lalong-lalo po yung family, mga minamahal ko. Tayo rin, family na rin po tayo ng ating mahal na pastor. Hindi na po tayo tinuring na iba na ating mahal na evangelista at siya po ay natutuwa sa atin, nagagalak sa atin dahil tayo po yung naging answers sa prayers ng ating mahal na pastor, mga kaluluwang dinala sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon kaya higit pa sa kamag-anak. Amen po ba? Higit pa sa tatay, higit pa sa kapatid ng ating treatment, sa ating beloved pastor, also to his beloved family. Kaya ganun lang po muna ang ating Thanksgiving this coming Sunday na magsalo-salo po tayo, magdala po tayo ng ating mai-share sa brethren at yung ating pong pang-exchange gift na worth 100 pesos na souvenir. Amen. So mga minamahal, tuloy-tuloy po tayo para sa ating mga announcement. This coming Wednesday, ating manalagawain, alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi as is ang ating mga schedules. At sa Friday, alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw ng Sabado. At this coming Sunday, mga minamahal, alas 10 ng umaga hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Tuloy-tuloy din po ang ating gawain sa webcast, sa internet, minamahal, GMCM Cebu Central Visayas, dito po sa Cebu, GMCM Central Church, sa main po natin. Tuloy-tuloy po, panoorin din po natin mga minamahal. At yung ating pong Jesus Miracle Hour, tuloy-tuloy din po ito 8 to 9, except Friday and Wednesday. Para po sa ating contact number, mga minamahal, ito pong ating for praying counseling, mga contact number po natin, huwag niyo pong kalilimutan. And if may mga number po kayo sa mga workers, pwede rin po kumontak sa kanila, minamahal, para ma-reach po namin kayo, para kayo aming mapaglingkuran. At minamahal, huwag natin kalimutan, this coming February, malapit na po, minamahal, isang buwan na lang, mahigit, mga minamahal,
at magsa-celebrate na tayo ng ating Golden Church Anniversary. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal po. This is a big event. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya tayo po maghanda, mag-prepare, mga minamahal, para sa February 8 and 9 sa Quirino Grandstand para po sa ating revival, ating anniversary crusade. Mga minamahal, this coming February 8 and 9, 2025. Puri po ating mahal na Panginoon. Ulitin ko, may practice po ang ating beloved choir. Finest choir after po ng ating buwan na lagawain. Para po sa ating closing prayer, tayo pong lahat ay tumayo, sama-sama po tayong manalangin, manamahal. Ingatan po tayong lahat ng mahal na Panginoon na aking binibigay pagkakataon sa ating mahal na kapatid. Praise the Lord. David, Preacher Brother Marcelo, maluya, minamahal, samahan po natin siya sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved Lord and Preacher Richard Abad. Let us pray. O Lord Jesus, our Heavenly Father, Lord God, hear our prayers and supplications, Lord Jesus, through the leading prayer of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida with their beloved children, Lord God. Hear our prayers, Lord Jesus. Lord, thanks for the blessings in the start of our congregational Lord worship. You are blessed with our singing, Lord Jesus. Our choir, you are present always, Lord Jesus, in your spiritual, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, your God, Lord Jesus, hear our prayers always, Lord Jesus. And the testimonies of our beloved brethren, Lord Jesus. This is our guide in every livelihood, Lord Jesus. Also, the exhortation of the tithe and offering that this was taught by our beloved parents in the Lord, Lord Jesus, especially, Lord Jesus, the anointing of our beloved messenger, Lord Jesus, Lord God. In this day, we have heard this word of salvation, Lord God. Thank you very much, Lord Jesus. You are touching our hearts with your Holy Spirit, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord God, Lord Jesus. In this day, Lord God, hallelujah, in our temporary, Lord God, Lord Jesus, temporary in our shortcomings, Lord Jesus, Lord God. Lord, we are going home to and fro from this place of worship, house of worship, Lord God. Bring us safely, Lord Jesus. Give us Lord Jesus, good travel. Give us good health, Lord Jesus. And every day before we are going here in this place of worship, Lord Jesus, give us the peace in our hearts and minds. This we ask through Christ our Lord Jesus. In Jesus' name, Praise the amen Lord. and amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you sa mahal at suwang minamahal, sa mahal na kapatid. At minamahal yung magpapalayans po dito lang po sa harapan. Yung